Hi there, I am Jute and welcome to Jute's K-Drama Addiction. Noong nakaraang video, pinag-usapan natin yung predictions, theories, at possibilities ng mga mangyayari sa susunod na episode ng My Royal Nemesis. This time, eto namang issue na to ang pag-usapan natin. Marami nagsasabi na, bakit daw si Ho Namjoon? Is he really ugly? Agree ba ako doon? Agree ba kayo? Sabi nila kasi, beauty is in the eye of the beholder. So, ano ba ang opinion ko sa itsura niya? Do I think he is ugly? Yan bang itsura na yan? Mukha bang pangit yan? Pambihira naman. Yan ngang villain look niya na yan, hindi naman siya pangit dyan. Sharp yung look niya, pero hindi siya pangit. Napaka-unfair naman na sabihin na, ay pangit. Ano bang criteria mo para sabihin na pangit yung isang tao? Diba, no? Well, kung yun ang opinion ng iba, opinion nila yun. Ako, iba ang opinion ko. Unahin na natin pag-usapan yung physical appearance niya. Doon muna tayo sa mata. Yang mata na yan na may fierce look na ganyan, at yang mata na yan na may soft look na ganyan, at yang mata na yan na kinikilig na yan. Ewan ko ba, naghagandahan ako dyan. Yung mata niya na yun na pabago-bago ng itsura, may mga subtle changes siya kapag umaarte siya, at kahit sa mga variety shows, makikita mo parang, nakakaaliw siyang tignan. Siguro dahil din sa galing niya umarte, yung mata niya na yan, ang daming na ilalabas na expressions. So very attractive yung mata na yan. Kitang-kita mo pag galit siya, kitang-kita mo rin naman pag masaya siya o kinikilig siya, kitang-kita yan dyan sa mga mata na yan. Pangalawa, yung jawline. Alam niyo naman 'di ba sa Korea, yung beauty standards na meron ng Korea, sa mga lalaki lalo na, yung jawline, yung magandang jawline, isang sign yan ng masculinity sa kanila. Very manly ang dating ng tao kapag maganda yung jawline ng lalaki. At kita mo naman yan. Isa sa mga bagay na proud si Ho Namjoon, dyan sa jawline na yan. Kita mo nga, mukha bang pangit yan? Yan ba? Yung itsura na yan? Pangit ba? May mali ba sa mata ko? Kung hindi ako napapangitan sa kanya? Pangatlo, at ito ang isa sa pinag-uusapan ngayon ng mga girls at ng mga bading sa social media. Yung kanyang broad shoulders, yung defined abs, at ang thick biceps. Kung naaalala nyo yung shower scene na yan, makakalimutan nyo ba yan? Sa Indonesia nga, ginawan pa nga ng video yan na ganito, paulit-ulit yung scene na yan, 1 oras yata yung video, ginawang birthday greeting para sa kanya, paulit-ulit yan, paulit-ulit. Grabe sila. Ganyan yung birthday greeting nila kay Ho Namjoon. Ang kulit, diba? Pero, diba, kita mo yung broad shoulders na yan. Sa Korea, kapag ang lalaki may broad shoulders, praised ng mga tao. Kasi parang lalaking-lalaki yung dating. Tapos, kita mo naman, diba, yung pinaghirapan niya, na abs niya, pinagtrabahuhan niya talaga yan, nag-diet siya ng matindi, pati yung biceps niya. Kitang-kita mo naman doon sa drama, ang ganda. At ang daming mga girls na hindi matanggal yung mata dyan. Kalmahan nyo mga ante. Tapos tong scene na to, isa sa mga scene na memorable kasi although balikat lang at braso yung pinakita dyan, very manly yung look niya dito, pero kitang-kita yung pagiging marupok ni kuya mo. Alam mo parang, wow, lalaking-lalaking dating, pero ang rupok ni kuya mo dyan. Pang-apat, bakit nga ba attractive ang tao na to? Isa sa mga dahilan, yung voice niya, yung boses nito na mababa, malalim, tunog, lalaking-lalaki yung boses niya. Hindi lang mga babae yung napofall dahil dyan. Pati yung mga badeng sa Korea, patay na patay sila dun sa voice niya, yung sa balikat niya. May patili-tili pa nga sila nung inintroduce niya yung sarili niya dyan sa interview na yan. Panoorin nyo, sigurado mag-e-enjoy din kayo. Kahit sa drama, di ba, maganda talaga yung speaking voice niya. Lalo na pag tinatry niyang i-modulate yung boses niya. Bukod sa magandang speaking voice niya, napakalakas din ng charisma ng tao na to. Tingnan mo yung photo na yan. Ewan, yung mga nagsasabi na pangit, hindi ko naiintindihan, pero dahil opinion nila yan, okay. Pero pangit ba? Wala bang sobrang lakas ng charisma ng tao na to? Siguro dahil dun sa lahat ng mga bagay na binanggit ko, yung boses niya, yung mata, yung physical appearance niya, pati yung siguro pati sa pag-arte niya, ang lakas ng charisma niya. Hindi mo madidinay yan kapag pinapanood mo yung drama. Kitang-kita yan, lalo na dun sa drama. Kahit pa halimbawa manood ka ng interview niya, malakas talaga yung dating niya. Tignan mo naman, pangit ba? Pang-anim yung acting niya. Sobrang galing umarte ni Ho Namjoon. Siguro dahil nasanay siya dun sa mga villain roles na kailangan talaga ng, alam yun, complicated yung character. Kapag villain ka, nahasa siguro talaga siya. Ang galing niya umarte. Nung dinala siya sa rom-com,
Home na bigyang buhay niya talaga yung character ni Cha Sege. Yung itsura niya na ganyan, kapag, alam mo, naiinis siya, galit siya, yung itsura ng mata niya, yung mukha niya. Tapos kapag parang lost siya na ganito, kitang-kita sa mukha niya, kitang-kita sa mata niya. Tapos kapag in love siya na ganyan, yung may kilig, kitang-kita mo rin sa kanya, buhay na buhay si Cha Sege dahil sa galing niya umarte. At isa sa mga bagay yan, kaya dumami din yung fans niya ngayon, naka-garner na siya ng 1.3 million followers sa Instagram. Ang bilis kasi nga ang galing umarte ni kuya mo. Kaya yung alam mo yung charisma niya umapaw. Pampito, yung smile niya na nakakahawa na ganyan. Yung bihira mong makita kasi 'di ba sa drama parang lagi siyang poker face, parang ganun. Parang pinipilit niya mag poker face, pinipilit niya yung villain look na ganun, 'di ba? Pero kapag nangingiti siya, kinikilig siya, nakakaaliw tignan kapag nakangiti siya. Pati ikaw na nanonood, hindi mo alam bakit pag ngumingiti siya, nakangiti ka rin. Anong meron? Yung ganon. Tas ultimo yung ganitong klase ng ngiti niya. Pati ikaw parang masaya ka na rin. Masaya ka para sa kanya. Ang ganda, ang cute ng ngiti niya. Hindi siya hindi siya parang baby boy. Ganon yung dating niya. Hindi siya ganon eh. Very manly yung dating niya. Kaya din siguro, maraming babaeng fans talaga yung attracted talaga sa tao na to. Pangwalo, ang lalaki na pogi na, lalong pupogi pa kapag, halimbawa, marunong mag-play ng gitara, marunong kumanta. At ito naman, si Ho Namjoon, marunong magluto. Aminin niyo yan, girls. Kapag ang lalaki, marunong magluto, nakakadagdag sa pogi yan, sa pogi point. Yung interview niya na yan, panoorin nyo, kasi nagluto nga siya dyan. Tapos after niya magluto, nung titikman na nung host yung niluto niya, ganyan siya makatitigte. O, kita mo yan? Paano kanyan? Pag ikaw yung tititigan ng ganyan, halaka, lusaw ka. At bukod sa marunong siya magluto, napakaraming bagay ang alam niyang gawin. Actually, marunong nga din siya sa farm work kasi lumaki din naman siya sa farm. Marunong siyang gumamit ng mga sasakyan, yan, mga mga tools sa farm. Marunong din siya gumamit niyan. Hindi lang yan. Sa isa sa mga interview niya, actually, ang dami nilang napasukan na part-time jobs, nakapasok pa nga siya pati sa construction. Ito yung interview niya kasama si Lim Ji-yeon. Sabi niya nga dyan, he did a lot of labor too. Or, apartment construction site. Imagine mo, di ba? Yang tao na yan, ngayon, sumisikat siya ng todo. Pero imagine mo, pag halimbawang, hindi na siya sikat, marami pa rin siyang ibang bagay na alam gawin sa buhay. Alam niyo yun, yung kaya kanyang buhayin kahit na kahit anong mangyari. Kasi ang dami niyang alam gawin. Bukod sa physical appearance ng tao na to na attractive, maraming bagay din sa kanya. Hindi lang physically, that makes him attractive. Another one is, very family-oriented siya. Sinabi niya na rin sa mga interview yan na talagang very family-oriented siya. Ang pangarap niya nga sa buhay, maging good father and a good husband in the future. At pangarap ni kuya mo na makapag-asawa na siguro sa loob ng 10 taon, wag naman sana 10 years kasi medyo matagal na yun eh. Kasi 'di ba, 33 na siya ngayon. I would love to see him get married in the future. Kasi kung yun yung pangarap niya, although priority niya yung pag-aartista niya, yung trabaho niya, pero syempre, iba pa rin niya, yun yung pangarap niya. Pangarap niya magkaroon ng pamilya, pangarap niya magkaroon ng anak na babae. Diba, tayo ng mga fan, ng mga nanonood sa kanya, gusto nating maabot niya yung pangarap niya. At kung si Ho Namjoon ang pangarap niyo, mga ante, ang haba na ng pila. Kung magpapasa ka ng application mo, bilis-bilisan mo na kasi may pila sa Indonesia, may pila sa Pilipinas at sa buong Asia at sa buong mundo. Galingan mo. Fighting. Number 11. Bakit ka ba attractive siya? Isa sa mga bagay na nakakatuwa sa kanya, akala mo tahimik siya pero hindi. Sobrang daldal niya. Sabi rin ng mga tao nakapaligid sa kanila, akala nila dati tahimik lang siya. Yung itsura niya mukha siyang tahimik, mukha siyang nonchalant, pero actually madaldal siya. He loves talking. He loves being with people. Maligaya siya kapag surrounded siya ng tao at kung gusto mo yung mga lalaking ganyan, si Ho Namjoon ang para sa'yo. Sabi nga din ni Lim Ji-yeon, kapag nasa set sila, when Namjoon arrived, the mood would lift. Kasi maganda rin ang sense of humor niya. Imagine mo, pogi na, marunong magluto, maraming alam gawin sa buhay, tapos may sense of humor pa. O ano ka na? Saan ka pa? Pag yan ang jowa mo, walang boring moment. Sabi ni Lim Ji-yeon sa kanya, he was like a vitamin. Wow!
wow, sana all vitamin. Panoorin niyo yung interview nila na yan. Yung interview niya na yan, yung sinabi niya, like, oh, the vitamin is here. Nakakatawa to. Panoorin niyo yung interview niya na to. Nakakatawa silang dalawa dito kasi cringe na cringe sila. Yung dalawang babae, cringe na cringe sa kanya kasi ang kulit niya. Pero sabi niya naman, gano'n lang daw talaga siya magbiro para masaya yung mga tao sa paligid niya. At number 12, finally, diba, pogi na, may sense of humor pa, hindi boring, marunong magluto, maraming alam gawin sa buhay, very considerate pa siya. Sabi niya sa interview na to, I really love being teased. Yung emphasis na I really love being teased. Hindi kasi lahat ng tao gusto yan. Di ba? Yung ibang tao ayaw ng inaasar, naiinis sila. Pero siya, mas gusto niya na siya yung binibiro. Kasi pag siya yung binibiro, hindi niya na kailangan i-overthink at home kung nakasakit ba siya ng tao, kung nasaktan ba yung feelings ng ibang tao. Mas okay sa kanya na siya na lang yung biruin kasi mukhang carry niya naman dalhin. Kasi may, yung sense of humor niya naman. Tsaka mahilig talaga siyang makisama sa tao eh. Kesa siya yung bibiruin niya yung tao, masasaktan yung feelings ng ibang tao. Diba? Sobrang adorable at lovable talaga ng tao na to. Kaya yan, yung lalaki na yan, wanted yan sa FB. Nakakita ko ng poster. Ito oh, ang sabi, Cha Sege, wanted for stealing our hearts. He's hot, approach with extreme caution, last seen chasing after Danshim in My Royal Nemesis. Mambira talaga. Si Kuya mo, antindi ng may wave talaga na ginagawa sa internet ngayon. Grabe. Hindi lang sa Korea, yung ratings ng My Royal Nemesis napakataas. Sa Korea, pati dito sa Pilipinas, pati sa Netflix. Talagang humahako talaga siya ng fans ngayon. At kung kinikilig kayo kay Cha Sege, sa style niya ng panliligaw, sa mga linyahan niya, doon sa dinedeliver niya, ng mga lines niya, at kung type nyo yung ganyang klase, baka si Ho Namjoon na nga ang para sa inyo. Sabi kasi ni Lim Ji-yeon, parang hindi naman daw umaarte si Ho Namjoon sa set nila. I bet Namjoon's dating style is exactly like that. Kung kinikilig-kilig kayo dun sa mga batuhan nila ng linya, malamang baka ganyan din siya sa totoong buhay. Although dininay niya naman yan, pero nakakaaliw lang din isipin kung ganun nga siya sa totoong buhay, di ba? Kaya para sa akin, pangit ba tong tao na to? Naku naman, 12 yung pinag-usapan nating topic ngayong araw na to. Mukha bang napapangitan ako dyan sa tao na yan? Yung itsura na yan, hindi lang yung physical appearance, pati yung maraming bagay tungkol sa kanya. Hindi ba? Attractive siya? Sa susunod na video, pag-usapan naman natin kung bakit yung dalawang villain na actor at actress na pinagsama sa isang drama at kumuha ng rom-com, why does it work? Bakit bagay na bagay sila? Kung nagustuhan nyo ang video na to, give it thumbs up, leave a comment, and share this video to your friends, family, and pets. See you again next time. Bye-bye!